Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1491-97. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Orleans Clan. Napakunot ng noo si Alvin nang hindi sinasadya. Nang siya ay nasa palengke noong araw na iyon, nakita niyang may sumusunod sa kanya, ngunit ang taong iyon ay nagtago ng husto, kaya hindi niya ito mapili kaagad. Nang maglaon, hindi na siya sinundan ng taong iyon, kaya iniwan niya sa kanyang isipan ang bagay na iyon. Sino ang nakakaalam na may darating na naghahanap sa kanya sa sandaling dumating siya sa inn? Bukod dito, ang isang tao ay isang kaitiwala ng Orleans Clan. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Alvin na ito ay ideya ni Rovelyn. Bilang isang sariwang mukha sa paligid ng Han River City, paano pa niya makukuha ang atensyon ng Orleans Clan kung hindi? Sa katunayan, tama ang hula ni Alvin. Matapos bumalik si Rovelyn sa Orleans Clan, ang una niyang ginawa ay pumunta sa kanyang ama, ang Orleans Clan leader, at sabihin sa kanya ang tungkol sa aksidente sa loob ng Jubilee Mountain Range. Nagalit ang Orleans Clan leader nang marinig niya na ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay halos dumanas ng ganoong kabagabagan at gusto niya ang Yi-clan na pagsabihan sila kaagad. Gayunpaman, nagawa siyang pigilan ni Rovelyn sa oras. Kasabay ng salaysay ni Rovelyn tungkol sa pangyayari, napagtanto ng clan leader ng Orleans Clan na ang mahalagang bagay ay ang hanapin ang batang talentong iyon na nagligtas sa kanyang anak sa halip na makaganti sa Yi-clan. Ayon sa kanyang anak na babae, ang batang talento na iyon ay malamang na mula sa isang ikapitong rated na puwersa o mas malakas. Sa makatuwid, nagpadala siya ng mga tao sa buong Han River City upang hanapin ang batang talentong iyon nang matapos ang kanyang anak na babae sa pagguhit ng larawan niya. Si Rovelyn ay medyo bihasa sa pagguhit. Kahit papaano, sa larawang iyon, nahanap ng mga tao mula sa Orleans Clan si Alvin sa pinakamalaking palengke ng Han River City at natuklasan ang inn na tinutuluyan niya. Pakiusap. Pinaikit ng Orleans Clan steward ang kanyang mga mata at muling ipinaabot ang imbitasyon kay Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Anong gagawin mo kapag tinanggihan kita? Si Alvin ay malamig na sumulyap sa kaitiwala at nagtanong. Huwag mo akong pahirapan, young master. Idinagdag ng Orleans Clan steward, huwag kang mag-alala. Iniligtas mo ang buhay ng ating young miss. Gaano man kasama ang ating Orleans Clan, hindi natin kakagaitin ang kamay na nagpakain sa atin. Ang imbitasyong ito ay walang masamang hangarin. Nais lamang ng ating clan leader na ipahayag ang kanyang pasasalamat. Saglit na tinitigan ni Alvin ang kaitiwala ng Orleans Clan at saka tumango. Pangunahan ang daan. Hindi siya masyadong maingat na tao. Sinusubukan lang niyang tukuyin ang kanilang intensyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa kaitiwala ng Orleans Clan ng mga ganoong katanungan. Sa daan patungo sa Orleans Clan, nalaman din ni Alvin na ang tagapangasiwa ay tinawag na John. Nang tanungin ni John ang kanyang pangalan, sinabi lang niya na ang kanyang apelyido ay Darfield. Young Master Darfield, ito ba ang unang pagkakataon mo sa Han River City? Tanong ni John. Bakit mo natanong? Mayroon akong mga ulat mula sa aking lalaki tungkol sa iyong pag-uugali sa palengke, sabi ni John na nakangiti. Ang taong sumunod sa akin ay nasa ilalim mo. Sumimangot si Alvin. Oo. Tahasan na inamin ni John, siya ay isang intermediate Saint Rudiment Stage Martial Cultivator na mahusay sa pagsubaybay ng mga tao. Hindi niya akalain na matutuklasan mo siya, young Master Darfield. Bago ito, bukod sa Mortal Shedding Stage Martial Cultivators at Dao Cultivators, sa katunayan, wala ni isa sa mga intermediate na si Cultivator ang sumunod sa stage tours na si Saint Rudio. Kailanman ay natuklasan siya. Habang nagsasalita si John, napabuntong hininga siya. Kahit gaano ka kahusay sa tingin mo, palaging may isang tao doon na mas magaling. Hindi niya lang sila nakilala, mahinang sabi ni Alvin. Oo. Young Master Darfield, tinuruan mo siya ng leksyon ngayon, nakangiting sabi ni John. Siya ba ang nakatuklas sa tinutuluyan kong inn? Tanong ni Alvin. Iyon ang pinaka-curious niya.
Bilang pinakamalakas na armas na espesyalista sa Earth sa kanyang nakaraang buhay, naisip niya na mayroon siyang pambihirang kakayahan sa pagsubaybay, ngunit hindi niya maisip na may sumunod sa kanya pabalik sa kanyang inn. Bukas na ngayon ang 99 na Saint Vein sa kanyang katawan. Maging ito ay ang kanyang pandinig, ang kanyang paningin o ang kanyang pangamoy, lahat ng iyon ay higit na nakahihigit sa ordinaryong tao. Bilang resulta, ang kanyang mga kakayahan sa anti-tracking ay pinahusay. Gayunpaman, hindi pa rin niya natuklasan ang taong iyon. Okay lang na hindi niya nadiskubre si Cedric at ang lalaking nakaitim na lalaki noong papunta siya sa Han River City. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa kanila ay isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator at ang isa ay isang Paramount Saint Rudiment Stage Devil Cultivator. Ang kanilang cultivation base ay higit na nakahihigit sa kanya. Gayunpaman, ang taong sumunod sa kanya pabalik sa inn ay tiyak na hindi isang Perfection Saint Rudiment Stage Cultivator. Sa isang pamilya tulad ng Orleans clan, sino man ang nasa itaas ng Perfection Saint Rudiment Stage ay walang alinlangan na magiging haligi ng clan. Sila ang magiging top management ng clan. Imposibleng masundan siya ng mga taong iyon. Tumigil siya sa pagsunod sa iyo pagkatapos mong matuklasan siya sa palengke, Young Master Darfield. Tumango si John. Pagkatapos niyang bumalik at iulat ito, ako mismo ang pumupunta para sundan ka, Young Master Darfield. Kaya naman, nagpakita ako hindi nagtagal pagkatapos mong dumating sa inn. So, ibig sabihin ba nun isa kang Mastery Saint Rudiment Stage Cultivator? Tanong ni Alvin na may singkit na mga mata. Oo. Tumango si John. Bahagyang nadurog ang puso ni Alvin sa katotohanan na ang kanyang mga kakayahan sa anti-tracking ay tila walang silbi kapag ang kanilang cultivation base ay magkaiba. Gayunpaman, gumaan ang loob niya nang maalala niyang nasa Paramount Mortal Shedding Stage lang siya noon. Paano niya, sa Paramount Mortal Shedding Stage, maaaring asahan na matuklasan ang pagkakaroon ng isang tao sa itaas ng Mastery Saint Rudiment Stage? Kung talagang matutuklasan niya ang mga ito, kung gayon ang mga ito ay magiging napakahalaga. Walang kamalay-malay, sinundan ni Alvin si John sa Orleans Clan Estate. Bilang isa sa mga ikawalong angkan sa Han River City, ang Orleans Clan Estate ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lungsod sa isang malawak na lupain. Ito ay tumingin kahanga-hanga. Habang sinusundan niya si John sa pasukan ng Orleans Clan Estate, isang dosenang gwardya ang nakatayo sa tabi ng pasukan, magalang na yumuko kay John. Panginoon John! Panginoon John! Ang kasalukuyang John ay hindi na kasing matulungin at kasing init niya noong nakasama pa lang niya si Alvin. Siya ay tumingin solemna at ipinakita ang dignidad ng pagiging isang kaitiwala. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa estate nang muli silang mag-isa, binago niya ang kanyang kilos at nagsimulang ipakilala ang tanawin sa daan patungo sa Alvin. Napakalaki ng ari-arian ng Orleans clan, at natagalan ang paglalakad nila sa harap ng bakuran. Sa harap na bakuran, may mga lawa, batong hardin, at mga daanan, na halos kapareho sa imperial na hardin ng bayan ni Alvin, ang Crimson Sky Kingdom. Tiyak, kahit ang imperial na hardin ng Crimson Sky Kingdom ay hindi kasing laki ng front yard ng Orleans Clan Estate. Sa oras na iyon, nagsimulang lumubog ang araw at dumilim ang kalangitan. Halos gabi na noon. Sinimulan ng Orleans Clan Estate ang pagsindi ng kanilang mga lamp sa buong estate, na inilabas ang mga gusali sa harap ng bakuran at ginawa itong parang marilag at kahanga-hanga. Young Master Darfield, ang gusali sa harap ay ang pangunahing bulwagan ng Orleans clan para sa pagpupulong ng mga bisita. Ang clan leader at Young Miss ay matagal nang naghihintay sa iyo doon, tumingin si John sa harapan at sinabi kay Alvin. Tumingin si Alvin pagkatapos marinig iyon. Sa isang sulyap, nakita niyang nakatayo sa harapan ng isang istilong palasyo na gusali, napapaligiran ng iba pang mga gusali. Tulad ng mga bituin na kumikislap sa paligid ng maliwanag na buwan, ito ay namumukod tangi. Dinala si Alvin sa labas ng pangunahing bulwagan at pagkatapos ay magalang na sumigaw si John, leader ng clan, nandito na si Young Master Darfield. So, Darfield ang apelyido mo. Halos kasabay ng pagtatapos ni John sa kanyang pangungusap, isang figure na tila pamilyar kay Alvin ang lumitaw sa kanyang harapan. Si Rovilyn iyon. Sa kasalukuyan, nakatingin si Rovilyn kay Alvin habang nakangiti. Ano ngayon? Nagkita tayong muli.
Miss Orleans, ang paraan ng pakikitungo mo ay hindi kung paano ang karaniwang pagtrato ng isang tao sa kanilang tagapagligtas. Ito ay higit na katulad ng paraan ng pakikitungo ng isang tao sa kanilang mga kaaway, nakatutok na komento ni Alvin. Kung hindi ko ginawa iyon, paano kita nahanap? Hindi nagbago ang ngiti ni Rovilyn dahil nahulaan niya kung ano ang sasabihin ni Alvin. Alam niyang iha-highlight niya ang katotohanang sinundan siya ng kanilang Orleans clan. Rovilyn, bakit hindi mo hilingin sa iyong tagapagligtas na pumasok? Sa oras na iyon, isang malakas at marilag na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng pangunahing bulwagan. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa boses, masasabi ng isang tao na ang tao ay dapat na may hawak na posisyon ng kapangyarihan sa mahabang panahon. Hindi na kailangang hulaan ni Alvin na ang boses ay pag-aari ng Orleans clan leader. Pakipasok, young Master Darfield, tumingin si Rovilyn kay Alvin at tinawag siya ng nakangiti. Hindi rin sinubukan ni Alvin na maging magalang at naglakad-lakad lamang sa pangunahing bulwagan ng Orleans clan. Ang pangunahing bulwagan ng Orleans clan ay pinalamutian ng detalyado at tila marilag. Sa sandaling pumasok si Alvin sa pangunahing bulwagan, nakita niya ang nasa gitnang bahagi ng pangunahing bulwagan, nakita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa unang tingin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay balbas at may pangangatawan. Umupo siya roon ng may kamahalan na parang hari ng mga leon. Ito ay ang Orleans clan leader, Baltimore. Sa likod niya, nakatayo ang isang binata na medyo gwapo at medyo katulad ni Rovilyn. Mahuhulaan ni Alvin na siya ang panganay na kapatid ni Rovilyn, ang elder young master ng Orleans clan, si Winford. Sinasabi na ang isang dragon ay mangganganak ng isang dragon at ang isang phoenix ay mangganganak ng isang phoenix. Ang isang taong mukhang bearish gaya ng Orleans clan leader ay talagang nagsilang ng isang pares ng mga bata na mukhang napakaselan at maganda. Bihira lang yan. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Alvin at hindi niya naiwas ang palihim na lapitan ang mukha. Sa kasalukuyan, nahuhulaan ni Alvin na tiyak na napakaganda ng asawa ni Baltimore. Kung hindi, paano mangyayari ang gayong maislan at magagandang bata? Kung ang asawa ni Baltimore ay hindi maganda, kung gayon mayroon lamang isa pang posibilidad, kapwa sina Winford at Rovilyn ay hindi mga anak ni Baltimore. Naturally, ang posibilidad na iyon ay napakababa. Bilang pinuno ng Orleans clan na isang malupit na lokal na malakas na puwersa, paano niya palakihin ang mga anak ng iba? Pinuno ng Orleans clan. Ikinulong ni Alvin ang kanyang mga kamay at tumawag kay Baltimore bilang pagbati. Ako si Baltimore Orleans, ang clan leader ng Orleans clan. Ano ang pangalan mo, little brother Darfield? Nakangiting sabi ni Baltimore. Mukha siyang mabait at maluwag nang hindi nagpapalabas. Darfield ang apelyido ko, mahinahong tugon ni Alvin, tumanggi pa ring sabihin ang kanyang buong pangalan. Ang kanyang pangalan ay dapat tunog Kaila Hilakbot. Naisip ni Rovilyn sa kanyang sarili habang papasok siya sa pangunahing bulwagan sa likod ni Alvin habang nakatingin sa kanyang likuran. Nang biglang nanlamig ang mukha ni Baltimore, napangiwi si Winford na nakatayo sa likuran niya. Sino ka sa tingin mo? Nag-aatubili ka pa ring sabihin sa amin ang pangalan mo kapag tinanong ito ng tatay ko. Curious talaga ako kung saan ka galing. How bloody uncouth. Sasabihin ko man sa iyo ang pangalan ko o hindi ay depende sa mood ko. Kung gusto mo talagang ikumpara ang mga ugali natin, gaya ng pagtrato sa akin ng eldest young master ng Orleans clan, ang tagapagligtas ng kapatid mo, kung gayon, gaano ka ba talaga kipino? Mahinahong tumugon si Alvin. Baltimore. 1492. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, si Winford ay agad na nataranta at nagalit ngunit hindi niya ito mabawi. Pagkatapos ng lahat, tama si Alvin. Talagang nailigtas niya ang buhay ng kanyang kapatid. Sa napakahalagang sandaling iyon, nagsalita si Baltimore, sige, Winford, si little brother Darfield ang ating bisita at ang tagapagligtas ni Rovilyn. Huwag kang maging bastos ngayon. Little brother Darfield, salamat sa pagligtas sa buhay ng aking anak. Tumayo si Baltimore at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Alvin bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat. Bahala ka, Orleans clan leader. Wala lang. Umiling si Alvin at saka idinagdag, ngayong nagpasalamat ka na sa akin, dapat akong bumalik kung wala nang iba pa.
May appointment ako sa aking elder sa inn ngayong gabi. Matanda. Nang marinig nila ang mga salita ni Alvin, sina Baltimore at Rovilin ay nagkatinginan sa mata at nakita ang tuwa. Kahit anong mangyari, dapat akong magpasalamat sa iyo, little brother Darfield, sa pagligtas sa aking anak sa pamamagitan ng pag-imbite sa iyo sa hapunan ngayong gabi. Kung tungkol sa iyong nakatatanda, natural na iimbitahan din siya. Marahil ay maaari akong sumama sa iyo upang imbitahan ang iyong nakatatanda, seryosong sabi ni Baltimore kay Alvin. Gumawa si Alvin ng isang kwento tungkol sa isang elder upang subukang makalayo kaagad. Sino ang makakaalam na ang Orleans clan leader ay magiging matigas ang ulo at personal na sasama sa kanya upang anyayahan ang elder na iyon sa Orleans clan. Orleans clan leader, natatakot ako na hindi iyon gagana. Ang aking elder ay hindi gustong makipagkita sa mga tagalabas, sabi ni Alvin habang umiiling. Ayaw makipagkita sa mga tagalabas. Napakunot noo si Winford. Gaano kayabang, ngunit hindi ko alam kung talagang may kakayahan ka o hindi. Nang mapansin na sinasadya ni Winford ang pagsasalita laban sa kanya, hindi lamang si Alvin ay hindi nasisiyahan. Sa katunayan, masaya niyang sinamantala ang pagkakataon, ikinapit ang kanyang mga kamay at tumalikod na para umalis pagkatapos ideklara, Orleans clan leader, mukhang hindi rin masyadong welcome ang anak mo. Iiwan ko na kayo ngayon. Little brother Darfield, mangyaring manatili. Nadismaya si Baltimore nang makita ang kanyang reaksyon. Ang una niyang naisip nang marinig niya na may elder si Alvin ay ang makipagkita sa huli at subukang makipag-network sa kanila. Maraming pakinabang at walang mawawala para sa kanilang Orleans clan. Patawarin mo ang aking anak na hindi nakakaalam. Nang matapos itong sabihin ni Baltimore, lumingon siya at tumingin kay Winford at galit na sumigaw, "Swaying bata, umalis ka rito. Dapat hindi kita pinayagan." Natigilan si Winford nang marinig niya ang galit na boses ni Baltimore at nakita niya ang pagkunot ng noo nito. Ito ang unang pagkakataon na makita ang kanyang ama na galit sa kanya at ito ay dahil sa isang tagalabas. Agad siyang kumulo sa galit. Galit na humakbang si Winford at pinandilatan ng mata si Alvin nang dumaan ito sa kanya habang papalabas ng main hall. Bye, Orleans clan leader. Naglakad palabas si Alvin nang hindi hinihintay ang tugon ni Baltimore. Magiging pipi siya kung palalampasan niya ang perpektong pagkakataong umalis. Bawal kang umalis. Gayunpaman, nakalimutan ni Alvin ang tungkol kay Rovilin na nagawang talunin siya dito at hamarang sa kanyang daan. Miss Orleans, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong tagapagligtas? Bahagyang dumilim ang mukha ni Alvin. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana kita niligtas noon. Ikaw. Galit na galit si Rovilin kaya namula ang kanyang mukha. Si Alvin ay hindi magalang kay Rovilin habang siya ay lumipat at nagpatuloy sa pag-alis pagkatapos niya itong iwasan. Gayunpaman, muli siyang hinarang sa labas ng pangunahing bulwagan ng Orleans clan. Sa pagkakataong ito, ang taong hamarang sa kanyang daan ay ang kaitiwala ng Orleans clan, si John. Steward John, pinipigilan mo rin ba ako? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Sila ay kumikinang na may malamig na kislap. Young Master Darfield, mangyaring huwag mo akong pahirapan, sabi ni John na may mapait na ngiti. Hindi siya mangangahas na payagan siyang umalis nang walang pahintulot ng clan leader. Sa oras na iyon, nagsalita si Baltimore, Steward John, hayaan mong umalis si little brother Darfield. Ama. Nagbago ang mukha ni Rovilin. Hindi niya inaasahan na papayagan ng kanyang ama si Alvin ng ganoon kadali. Siya ay gumawa ng isang sama-samang pagsisikap upang gumuhit ng isang larawan ng kanya at sa wakas pinamamahalaang upang mahanap siya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Baltimore si Rovilin at tumingin kay Alvin. Little brother Darfield, pasensya na sa nangyari ngayon. Bukas ng umaga, maghahanda ako ng mga regalo at ako mismo ang hihingi ng tawad sa iyo. Hindi na kailangan iyon, mahinang tugon ni Alvin at umalis. Matapos lisanin ng Orleans clan estate, gumaan ang pakiramdam ni Alvin na para bang siya ay isang ibon na maaaring lumipad sa walang hangganang kalangitan at isang isda na maaaring lumangoy sa malawak na karagatan. Sa pangunahing bulwagan ng Orleans clan, tumingin si Rovilin kay Baltimore na nakakunot ang noo habang nagtanong, Ama, paano mo siya pakakawala ng ganoon lang?
Sa sitwasyong iyon kanina, ano kaya ang nagawa ko? Pilit siyang pinananatili. Umiling si Baltimore. Natatakot ako na baka malaman ng maraming tao sa Han River City na nakapunta na siya sa aming Orleans clan. Isinasantibi ang mga puwersang iyon na nakabantay, kahit na ang puwersa sa likod niya ay malalaman na narito siya. Nanahimik si Rovilyn pagkatapos makinig kay Baltimore. Pare, dapat may background siya. Dapat ba natin itong lampasan ng ganon-ganon lang? Sabi ni Rovilyn, medyo hindi nagbitiw. Hindi naman. Maghahanda ako ng mga regalo at hihingi ako ng tawad sa kanya bukas ng umaga. Isasama ko ang kapatid mo para humingi din ng tawad. Hindi napigilan ni Baltimore na sumimangot nang banggitin niya si Winford. Talagang binaigo ako ni Winford sa pagkakataong ito. Pare, huwag mong sisihin si kuya. Nagalit lang siya para sa iyo. Hindi ko alam kung bakit napakahiwaga ng lalaking iyon ni Darfield na hindi man lang niya ipinaalam sa amin ang kanyang pangalan. Nakiusap si Rovilyn para sa kanyang kapatid na si Winford, at pagkatapos ay nagmukha siyang maasim muli nang magsalita siya tungkol kay Alvin. Mayroon siyang hindi magandang impresyon sa Orleans clan. Bilang pinuno ng Orleans clan at isa sa mga malupit na lokal na puwersa ng Han River City, si Baltimore ay talagang isang mahusay na hukom ng pagkatao. Rovilyn, may namiss ka ba sa iyong pagsasalaysay? Pakiramdam ko ay tila medyo antagonistic siya sa iyo. Antagonistic sa akin. Natigilan si Rovilyn. Kahit na alam niyang parang ayaw sa kanya ni Alvin, hindi niya akalain na aawayin siya nito. Oo. Tumanggaw si Baltimore. Dahil ba sa hiniling ko sa iyo na pilitin mo siyang dalhin dito? Kaya ba napakagalit niya sa akin? Naguguluhan si Rovilyn. Hindi dapat ganoon ka-simple. Naramdaman ko na hindi nagdamag ang pag-aaway niya sa iyo. Umiling si Baltimore. Isipin mo ulit. May naiwan ka ba? Habang nag-iisip si Rovilyn, pinanood ni Winford si Alvin na naglalakad palabas ng Orleans Clan Estate. Anak, sabi ng tatay ko at ng kapatid ko galing ka sa ikapitong puwersa. Gusto kong makita kung nagsisinungaling ka. Isang mahinang panunuya ang sumalubong sa sulok ng bibig ni Winford habang siya ay umuungol sa ilalim ng kanyang hininga. Kasabay nito, pumunta siya sa likod bahay ng Orleans clan at naghanap ng isang matandang lalaki na maputi ang buhok. Lolo Shan, may nagbabalak laban sa atin, ang Orleans clan. Sa katunayan, nagsinungaling pa siya at sinabi na siya ay mula sa isang puwersang may markang ikapito. Mukhang naniwala ang aking ama sa kanya, ulat ni Winford sa matanda sa tono ng pag-aalala. 1493. Ang matandang may puting buhok na tinawag ni Winford na Lolo Shan ay ang pangalawang elder ng Orleans clan, si Shan. Si Winford ay lumaki sa kanya mula noong siya ay bata pa. Palagi siyang tinatrato ng matanda bilang kanyang apo sa dugo. Ang pagmamahal niya kay Winford ay higit pa sa pagmamahal ng ama ni Winford na si Baltimore para sa kanya. Kailangang ibigay ni Baltimore ang kalahati ng kanyang pagmamahal kay Rovilyn habang ibinuhos ni Shan ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Winford. Winford, ang iyong ama ay hindi walang ingat. Dahil pinagkakatiwalaan niya ang tao, nangangahulugan ito na ang taong iyon ay posibleng mula sa ikapitong puwersa, nakangiting sabi ni Shan habang umiiling. Lolo Shan, sabi mo possible. Marahil ay wala siya, sabi ni Winford. Hiniling siya ng aking ama na manatili upang ipagsalo siya ng isang piging, ngunit tumanggi siya. May sinabi siya tungkol sa pagkakaroon ng plano sa Elder. Sa tingin ko ito ay isang dahilan lamang. Marahil kahit si Winford ay hindi inaasahan na ang kalokohan na kanyang ibinulgar tungkol kay Alvin sa matanda bilang bahagi ng isang pandiwang pag-atake ay magkatotoo. Sa katunayan, ito ay dahilan lamang ni Alvin. So, ibig sabihin umalis na siya. Tanong ni Shan. Oo, pagkumpirma ni Winford. Kung talagang pupunta siya para sa Orleans clan para sa isang bagay na ninanais niya, hindi niya dapat tinanggihan ang iyong ama. Kaya, dapat walang anumang mali sa kanya. Katulad ng kasabihang, wisdom comes with age, si Shan ay masinsinan pagdating dito. Lolo Shan, maaaring totoo yan, ngunit marahil siya ay nagsusumikap lamang upang maglaro ng husto upang kami ay mahulog sa kanyang bitag. Natarante si Winford nang marinig iyon ni Shan. Kung siya iyon, hindi talaga siya maglalakas loob na magplano ng palihim kung mag-isa lang siya.
Bukod dito, narinig niya mula sa kanyang kapatid na babae na ang kapwa, na ang pangalan ng pamilya ay Darfield, ay hindi dapat maliitin. Napatay niya si Jiro mula sa Yi-clan sa isang suntok. Ang kanyang kakayahan ay bahagyang mas malakas kaysa kay Jiro. Posible talaga iyon. Tumango si Winford, malalim ang iniisip. Lolo, ang kailangan lang nating gawin ay obserbahan siya sa ina tinutuluyan niya para malaman kung may problema sa kanya. Malalaman natin ang lahat sa oras na iyon. Gusto kong makita kung may plano ba talaga siya sa kanyang matanda o kung nagsisinungaling siya. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Winford habang siya ay nagbabalak. Winford, parang may karibal ka sa kanya, eh. Naramdaman ni siya na may mali. Napanood niya si Winford na lumaki, kaya natural lang na alam niya ang ugali ni Winford. Sinasabi sa akin ng instinct ko na may binabalak talaga siya laban sa Orleans clan natin. Naturally, alam ni Winford na nailantad niya ang kanyang emosyon bago si Shan, kaya't idinagdag niya kaagad, hindi natin maaaring hayaang mabuhay ang sinumang nagbabalak laban sa ating Orleans clan. Kung talagang nagsinungaling siya ngayon, hindi na niya kailangang mabuhay sa mundong ito pagkatapos ng gabing ito. Si Winford ay may handang pumatay sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya habang ang kanyang mukha ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Lolo Shan, sundan mo ako para panoorin siya ng palihim. Kung hindi nagpakita ang kanyang matanda, nangangahulugan ito na nagsisinungaling siya. Ito ay nagpapakita rin na siya ay may maruming intensyon, kaya't kailangan natin siyang alisin kung kinakailangan upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Mabangis na gumawa si Winford ng paghiwa sa kanyang leeg habang nagsasalita siya. Winford, kahit na magsinungaling siya, ito ay magpapatunay lamang na ayaw niyang tanggapin ang imbitasyon ng clan leader. Sa palagay ko hindi ito nangangahulugan na siya ay nagbabalak laban sa ating Orleans clan, hindi ba? Kumunat ang noo ni Shan. Bukod dito, hindi ito magpapatunay na hindi siya galing sa 7th Rate Force. May posibilidad na tinanggihan niya ang imbitasyon ng clan leader kahit na mula siya sa 7th Rate Force. May mga tao talagang ayaw sa mga ganoong klaseng kaganapan tulad ng malalaking piging. Kung papatayin natin siya nang wala sa oras, tiyak na masasaktan natin ang puwersang nasa likod niya. Kung talagang galing siya sa 7th Rate Force, tiyak na magiging kapahamakan iyon sa atin ng Orleans clan. Ang mukha ni Shan ay naging solemn na habang nagsasalita. Lolo Shan, napag-isipan ko na yan. Hindi na namin kailangang gamitin ang pasukan kapag umalis kami sa clan, para hindi malaman ng pamilya namin na umalis kami. Kahit patay na siya, walang makakaalam na ginawa iyon ng mga tao mula sa aming Orleans clan, sabi ni Winford. Malinaw na naplano na niya ito ng maaga. Muling nagsalita si Winford, nang makitang tila nag-aalinlangan pa rin si Shan, Lolo Shan, tulad ng kasabihang patayin ang mali kaysa palayain ang tama. Delikado ang vibe na ibinibigay niya sa akin. Ang taong iyon ay tiyak na magiging panganib sa ating Orleans clan sa hinaharap hanggat siya ay nabubuhay. Nang makitang bahagyang nabawasan ang pagkunot ng noo ni Shan matapos marinig ang kanyang sinabi, nag-igting si Winford at lumuhod sa lupa sa isang iglap. Winford, anong ginagawa mo? Bumangon ka. Bumangon ka na. Agad na tumayo si Shan at sinubukang tulungang makatayo si Winford. Gayunpaman, tumanggi si Winford na kumilos. Lolo Shan, maniwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Gusto mo bang makita ang Orleans clan na nawasak ng ganoon-ganun lang? Sabi mo gusto mo akong makitang clan leader, pero kung ang Orleans clan ay mawawasak, paano ako magiging clan leader? Naging emosyonal si Winford habang sinasabi niya iyon. Napayuko siya ng mariin sa lupa kaya nabuka ang kanyang noo. May maliwanag, sariwang dugo na umaagos. Kasabay nito ay ang panandaliang pagkislap ng panunuya sa kanyang mga mata. Natural, hindi iyon nakita ni Shan habang nakayuko ang kanyang ulo. Kahit na hindi niya itinaas ang kanyang ulo, maaaring hindi iyon nakita ni Shan. Winford, ipapangako ko sa iyo iyan. Nang makitang dumudugo ang noo ni Winford, naramdaman ni Shan na parang pinupunit ng kutsilyo ang kanyang puso. Palagi siyang nakatutok sa martial daw sa buong buhay niya. Bukod sa bigong relasyon na pinagdaanan niya noong bata pa siya, lagi siyang nag-iisa at walang anak. Ang paghiral ni Winford ay parang isang sinag ng liwanag na nagbibigay liwanag sa kanyang mundo ng kadiliman.
Hindi na siya nag-iisa mula noon dahil mayroon siyang isang taong karapat-dapat na alagaan at mahalin habang buhay. Para kay Winfred, handa siyang gawin ang lahat, kabilang ang pagkamatay. Nang makita ang pag-agos ng dugo sa noo ni Winfred, wala na siyang pag-aalinlangan at sumang-ayon kaagad sa kanya. Gayunpaman, nagsisi siya sa sandaling iyon. Naturally, hindi niya pinagsisihan ang pangako kay Winfred. Pinagsisihan niya ang kanyang pag-aalinlangan. Kung nangako siya kay Winfred sa simula pa lang, hindi sana siya yumuko ng husto at hindi na dumudugo ang kanyang noo. Salamat, Lolo Shan. Salamat. Bagamat alam niyang mangangako sa kanya si Shan, nagpapasalamat pa rin si Winfred sa kanya. Lolo Shan, maghahanda ako ng 2 set ng itim na damit at maskara, sabi ni Winfred kay Shan at tumalikod, handang umalis nang matapos siyang magsalita. Nasa akin lahat ng bagay na binanggit mo. Sandali lang. Kukunin ko sila. Pinigilan ni Shan si Winfred. Sabay talikod at naglakad papasok sa kwarto niya. Duan, kakalimutan ko yan kung kasama mo talaga ang matanda mo. Kung hindi sumipot ang matanda mo, ngayong gabi ang araw na mamatay ka. Si Winfred ay may mabangis na kinang na sumilay sa kanyang mga mata habang iniisip niya ang kanyang sarili. Narinig niya ang tungkol kay Alvin mula sa kanyang kapatid na babae. Sa totoo lang, sigurado siya na si Alvin ay mula sa isang ikapitong pangkat na puwersa. Ang dahilan ay, tanging isang kapansin-pansin, binata mula sa isang ikapitong antas na puwersa ang maaaring nagmamay-ari ng isang saint weapon na may 3-star saint inscriptions na nakasulat dito. Ayon kay Robilin, ang brat na nagngangalang Darfield ay may hawak na saint weapon na may nakasulat na 3-star inscriptions. Mukhang hindi lang isang saint inscription ang nakalagay dito. Tuwang-tuwa si Winfred nang maisip niya ang puntong ito. Natural, ang kaligtasan ng Orleans clan ay hindi ang dahilan kung bakit niya nakuha si Shan upang tumulong. Palusot lang iyon. Ang kanyang layunin ay patayin si Alvin at kunin ang lahat ng kanyang mga ari-arian, kabilang ang kanyang saint weapon na may nakasulat na 3-star saint inscriptions at ang mahalagang daw talismans na mayroon siya. Para sa kanya, siguradong napakalaking kapalaran iyon na nagpa-excite sa kanya. Bagamat siya ang young master ng Orleans clan, ang Orleans clan ay isang 8th rate na puwersa lamang. Dahil sa katotohanang isa sila sa pinakamahusay sa mga puwersang pang-8 antas, hindi pa rin sila maihahambing sa isang puwersang ikapitong antas. Katulad sa Han River City, ang kanilang Orleans clan ay kailangang mabuhay sa ilalim ng pakpak ng 9 Sects Alliance. Ang dahilan kung bakit sila ay nasa ilalim ng 9 Sects Alliance ay dahil ito ay isang alyansa na nabuo mula sa 9 na puwersang ikapitong antas. Anumang puwersa ng ikapitong antas ay may kakayahang wakasan ang kanilang Orleans clan. Sa Han River City, bukod sa kanilang Orleans clan, maging ang iba pang mga 8th rate na puwersa ay nasa ilalim ng pakpak ng 9 Sects Alliance. Bagamat nailigtas ni Alvin ang buhay ng kanyang kapatid, hindi niya iyon isinapuso. Iniligtas ang kanyang kapatid na babae, kahit na iligtas ni Alvin ang kanyang buhay, aalisin niya ang anumang naisin niya kahit anong mangyari basta may gusto siya sa taong iyon. Hindi nagtagal, lumabas si Shan, na nagpalit ng itim na damit. May isa pang itim na damit at 2 nakangisi na maskara sa kanyang kamay. Maaari nitong takpan ng buo ang mukha ng isang tao nang hindi nakikilala sa sandaling maisuot ito. Lolo Shan, alis na tayo. Matapos magpalit ng itim na kasuotan at magsuot ng maskara, si Winfred ay tumingin kay Shan ng walang pasensya habang nasa sabik. Natural, hindi makita ni Shan ang kilig sa kanyang mukha dahil natatakpan ito ng maskara. Tugon ni Shan at itinaas ang kanyang mga braso bago umalis sa kanyang patio kasama si Winfred. Naghalo sila sa gabi. Bilang pangalawang elder ng Orleans clan, natural lang na napakalakas ng cultivation base ni Shan. Sa daan, ang mga gwardya na nagbabantay sa paligid ng Orleans clan ay hindi napansin ang kinaroroonan ni Shan at Winfred. Madali para sa kanilang dalawa na makarating sa malayong sulok ng Orleans clan's estate. Umakyat sila sa pader at umalis sa bakuran. Nawala sila sa dulo ng isang liblib na eskinita sa Han River City pagkatapos umalis sa Orleans clan.
Samantala, may nagaganap na pag-uusap sa meeting hall ng Orleans clan. Pare, sa tingin mo, dahil ba sa hiniling ko sa kanya na isuko sa akin ang special ring ni Elder Ping pagkatapos niyang patayin si Jiro at kunin ito? Si Rovilin ay nag-iisip ng mabuti at sa wakas ay nag-isip ng isang bagay na posibleng mangyari. Ngunit si Elder Ping ay mula sa aming Orleans clan, kaya patas na hilingin sa kanya na ibalik sa akin ang special ring ni Elder Ping. Masyado siyang maliit kung iyon talaga ang dahilan kung bakit niya ako tinanggihan, nanunuya si Rovilin. Rovilin, alam mo bang nilagay mo ako sa isang atsara? Pilit na ngumiti si Baltimore, sa wakas ay alam na niya ang dahilan. Si Elder Ping ay pinatay ni Jiro. Kung hindi siya umatake, hindi lang magiging kay Jiro ang special ring ni Elder Ping, kundi pati ang special ring mo. Pinatay niya si Jiro at iniligtas ka, kaya makatarungan para sa kanya na panatilihin ang special ring ni Elder Ping. Paano mo hihilingin sa kanya na ibalik iyon? Umiling si Baltimore at bumantong hininga. 1494. Sa totoo lang, alam ni Baltimore na hindi niya masisisi ang kanyang anak. Ang kanyang anak na babae ay halos hindi nakalabas doon. Wala siyang ideya kung gaano kalupit ang mga alituntunin ng Law of the Jungle sa totoong mundo. Ama, bakit pareho ang sinabi mo sa sinabi niya? Kumunat ang noo ni Rovilin, naalala ang sinabi ni Alvin nang hilingin niyang ibalik ang special ring ni Elder Ping. Halos kapareho ito ng sinabi sa kanya ng kanyang ama kanina. Kung alam niya na imposible para sa kanyang ama na napag-usapan ito noon ni Alvin, maghahinala siyang pareho silang nagsabuatan. Rovilin, ito ang mga patakaran sa labas ng mundo. Iyon ang paliwanag na may isip ni Baltimore. May mga bagay na hindi maipaliwanag ng salita. Dapat silang maunawaan sa pamamagitan ng karanasan. Sige, Rovilin, tapos na ito. Huwag kang mag-overthink. Pumunta ka at kunin mo ang iyong kapatid. Gusto kong makausap siya tungkol sa paghingi ng tawad sa kapatid na si Darfield, sabi ni Baltimore kay Rovilin. Pare, hinding-hindi papayag si kuya dito. Halata sa mukha niya ang pait. Kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang pagmamataas ay napakalaki na ito ay nakakatakot. Ang paghingi niya ng tawad sa isang taong nakaaway niya, imposibleng humingi man lang siya ng tawad sa taong hindi naman niya nakaaway. Kailangan niyang pumayag kahit hindi. Hindi ko akalain na magagawa niyang mag-alsa laban sa aking kalooban. Malamig na tumikim si Baltimore at sinabi sa isang mapagmataas na paraan, dalhin mo lang ang iyong kapatid dito. Huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Hayaan mo akong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Ayokong tumakas siya sa akin kung sasabihin mo sa kanya ng maaga. Bagamat hindi nang ahas si Baltimore na sabihin na alam niya ang karakter ng kanyang anak, kilala pa rin niya ito. Oo, ama. Pilit na ngumiti si Rovilin at umalis sa meeting hall para kunin ang kanyang kapatid na si Winford. Samantala, dahil umalis si Winford sa Orleans Clan's estate, natural, wala siyang nakitang tao doon. Nang malaman na wala ang kanyang kapatid at tila umalis, gumaan ang loob ni Rovilin. Sabay-sabay siyang bumalik para magulat kay Baltimore. Pare, pumunta ako sa compound ni kuya para hanapin siya, pero wala siya. Tinanong ko ang mga katulong sa compound niya na nagsabi sa akin na hindi na siya bumalik. Ang brat na iyon ay malamang na naapektuhan ng aking pagbulyaw at lumabas upang maghanap ng libangan, pagkondena ni Baltimore. Stuart John, sabay malakas na tawag ni Baltimore. Leader ng clan. Sa sandaling iyon, pumasok ang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng meeting hall. Siya ang tagapangasiwa ng Orleans clan, John. Magpadala ng isang tao upang ibalik ang brat na iyon. Kahit anong paraan ang gamitin mo, ibalik mo siya kahit kailangan mong itali. Utos ni Baltimore. Oo, clan leader. Umatras si John habang pilit na ngumiti. Iyon ay isang bagay na pinakaayaw niyang gawin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sumuwi dahil ito ay utos ng clan leader. Bagamat si Winford ay isang inapo ng clan leader, wala siyang takot sa kanya dahil siya ay wala pa sa gulang. Natakot siya sa taong nasa likod ni Winford.
Ang taong iyon ay isang makapangyarihang figure ng Orleans clan at hindi isang taong siya, John, ay maaaring masaktan. Sa sandaling iyon, naisip ni Baltimore na si Winford ay naghahanap ng libangan. Ang hindi niya alam ay may pukana ang kanyang anak laban sa binata kung saan interesado siyang mapalapit at pinaghihinalaang nagmula sa isang 7th grade force. Hindi niya alam na ang gabing ito ay maaaring maging isang mapaminsalang punto ng pagbabago para sa kanyang Orleans clan. Nang umalis sa Orleans clan at bumalik sa inn, hindi umalis si Alvin sa kanyang silid. Kung siya ay isang duwag, natural para sa kanya na umalis sa abot ng kanyang makakaya mula sa larangan ng pananaw ng Orleans clan. Hindi na siya makapaghintay na pumasok sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda upang linangin sa sandaling bumalik siya sa guest room. Ang daloy ng oras at ang perpektong kapaligiran ng paglilinang sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay nagbigay daan sa kanyang cultivation na tumaas. Kung kalkulahin ko ang oras na ginugol sa labas habang naglilinang ako sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda na ito, sa palagay ko ang oras na dadalhin ko para makapasok sa Paramount Mortal Shedding Stage ay magiging mas maikli kaysa sa oras na dadalhin mula sa Perfection Mortal Shedding Stage hanggang sa Paramount Mortal Shedding Stage, kumpiyansang sinabi ni Alvin sa kanyang sarili. Ang paglilinang ng 5 araw sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Ito ay ganap na hindi maihahambing sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa lahat. Bukod dito, ang cultivation environment sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay malayo sa pangatlong antas. Kung ihahambing ng isa ang pareho, ligtas na sabihin na ang bilis ng paglilinang sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay mas mababa sa kalahati kumpara doon sa ikatlong antas. Dapat makapasok ako sa Intermediate Saint Rudiment Stage bago ako bumalik sa Half Moon Island. Siyempre, mas maganda kung makakalusot ako sa Mastery Saint Rudiment Stage. Naging mas aktibo ang isip ni Alvin habang iniisip niya ito. Ang kailangan ko ngayon ay masigasig na linangin at subukang itaas ang aking cultivation base sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan kong kakayanin ko pa rin ang mga ordinaryong Saint Rudiment Stage Martial Cultivators at Dao Cultivators, pero mamamatay ako kapag nakatagpo ako ng isang taong talagang makapangyarihan. Nakaranas si Alvin ng pressure na hindi pa niya naramdaman noon pa man mula nang malaman niyang may mga tao sa itaas ng Mastery Saint Rudiment Stage na madaling makaiwas sa kanyang kakayahan sa anti-trackang. Siya ay sabik na itaas ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, kailangang may proseso sa lahat. Alam niya na hindi niya mapipilit ang mga bagay na mangyari. Gayunpaman, sabik siya at hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. May mga taong nanunood sa iyo doon. Sa kanyang pagtataka, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Parang dagandong ng kulog na gumising sa kanya. Elder Hal. Gising ka na ba? Nakita ni Alvin si Elder Hal malapit sa kanya sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Manamham. Tumango si Elder Hal. Ang pagpapanumbalik sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay nagdulot ng malaking pinsala sa akin, kaya't natagalan ako upang tuluyang makabawi. Ngunit nakakuha ako ng ilang mga nadagdag nang ako ay nakabawi at ang aking kakayahan ay tila tumaas ng kaunti. Ngayon na ang aking divine consciousness ay lubos ng nakabawi, maaari ko itong ikalat upang masakop ang isang mas malawak na lugar. Bagamat wala itong kakayahan sa pag-atake, ito ay kapaki-pakinabang pagdating sa pagtuklas, sabi ni Elder Hal, may kinuha akong 2 tao na nanunood sa iyo kanina sa labas ng inn. Dumating sila na may masamang intensyon. 2 tao. Pinagmamasdan ako. Sumimangot si Alvin. Maaaring sila ay mula sa Orleans clan. Sa palagay ko ay maaaring sila iyon. Ano ba talaga ang gusto nila sa akin? Nag-iwan ako ng bug zone ng Sun Force nang makabawi ako sa pagkakataong ito. Ilalabas ko ito sa iyong katawan para pinuhin ang iyong tunay na enerhiya. Kapag ang iyong tunay na enerhiya ay na-convert sa tunay na pinagmulan ng mundong ito, maaari mong gawing Sun True Origin ang Sun Force, paliwanag ni Elder Hal kay Alvin.
Ang true origin ay ang enerhiya sa katawan ng mga powerhouse sa itaas ng stage ng Saint. Kapag ang isa ay tumaas mula sa stage ng Saint Rudiment patungo sa stage ng Saint, ang kanyang true energy ay magiging true origin. Sun Force. Sun True Origin. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsalubong muli ang kanyang mga kilay. Elder Hal, baka gawin natin ito sa ibang pagkakataon. May dalawang lalaki sa labas na kailangan kong hawakan. Ang Sun Force ay unti-unting naglalaho. Kahit ako ay hindi ko kayang hawakan ito ng matagal. At saka, sa kasalukuyan mong true energy, isang Shi-Chen lang ang kailangan mo para pinuhin ito. Hindi man lang hinintay ni Elder Hal na sumagot si Alvin at itinaas niya ang dulo ng daliri sa pagitan ng mga kilay ni Alvin. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ni Alvin ay isang nakakapasong mainit na aura na tumatama sa kanyang mukha. Ito ay naging isang nagbabagang init na damaloy sa pagitan ng kanyang mga kilay patungo sa kanyang GC na parang ito ay isang nagnanakaw na pirata. Ang bugzo ng init ay ang pasukan ng Sun Force. Hindi nagtagal, napansin ni Alvin na kumukulo ang true energy sa kanyang GC. Nakaramdam ng pagkahilo si Alvin sa sandaling iyon bago siya nawalan kaagad ng malay. Sa kanyang estado ng kawalan ng malay, ang true energy sa kanyang GC ay nakaranas ng matinding pagbabago. Ang unang nagbago ay ang kanyang true energy na kumukulo. Lumalawak ito na parang may gulo. Kasunod nito, isang heatwave ang nagdala ng Heaven and Earth Spirit Energy sa hangin sa katawan ni Alvin sa pamamagitan ng 79 na Saint Veins at paulit-ulit na umiikot sa mga circulatory cycle. Ang heatwave ay labis na nakakapangilabot at tila may nakakapangangilabot na katangian. Ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Seven Treasures Exquisite Pagoda ay una nang hindi nakikita. Gayunpaman, isang malaking tumpok ng likido na natipon sa itaas ng ulo ni Alvin at hindi tumigil sa paglaki. Ito ay ang materialisasyon ng Heaven and Earth Spirit Energy. Ang metamorphosized na Heaven and Earth Spirit Energy ay tuloy-tuloy na dumaloy sa katawan ni Alvin at umiikot sa isang cycle na may bugzo ng daloy ng init. Kasabay nito, ang bawat buta sa katawan ni Alvin ay naglalabas ng mga itim na dumi. Naturally, walang ganoong karaming mga dumi. Ang katawan ni Alvin ay 2 beses na muling nagkatawang tao, kaya imposibleng mayroon siyang mga dumi gaya ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, kung may makapangyarihang tao ang naroon, tiyak na masasabi niya na itong 3-legged golden crow ay gumagamit ng Sun Force para linisin siya sa pamamagitan ng enlightenment, tinutulungan siyang makamit ang Sun Body. Bawat 3-legged golden crow ay maaari lamang gumamit ng enlightenment minsan sa kanilang buhay. Ito ay overbearing at over the top. Si Elder Hal ay nagbago sa kanyang orihinal na anyo sa sandaling ito. Isa na siyang 3-legged golden crow na ang katawan ay natatakpan ng apoy habang ang napakalakas na heatwave ay inilabas sa buong katawan niya. Nagdulot ito ng pakiramdam ng buong Seven Treasures Exquisite Pagoda na parang nahulog ito sa isang nakakapasong mainit na binyag. Samantala, si Alvin, na nahimatay, ay walang ideya na ang lahat ng ito ay nangyayari. Ang isang Shi-Chen ay katumbas ng 2 oras. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay bumalik si Elder Hal sa kanyang anyong tao. Ang kanyang mga pisngi na sa una ay kulay rosas na ngayon ay grabing mapatla na parang mas matanda siya ng ilang daang taon. Sa puntong iyon, dahan-daang nagising si Alvin. Nakaramdam siya ng kaunting pagkawala noong una, ngunit hindi naglaon, tuluyan na siyang nanambalik pagkatapos maalala ang mga nangyari ng ilang sandali. Napatingin siya kaagad sa kanyang GC at nabigla kaagad sa ginawa niya. Ito. Teka. Ano? Natigilan si Alvin. Siya ay ganap na nabigla. Nakasulat sa buong mukha niya ang di paniniwala na para bang may nalaman lang siyang hindi kapanipaniwala. Hindi ba ito ang intermediate Saint Rudiment stage? Si Alvin ay nanambalik lamang sa kanyang katinoan makalipas ang ilang sandali at bumulong sa sarili habang siya ay lumunok ng malakas. 1495. Napagtanto ni Alvin na ang GC sa kanyang katawan ay naging isang maliit na lawa. Ibang-iba ito sa dati niyang GC na naging malaking pool lang.
Sa pagkakaalam niya, maging ang GC ng early Saint Rudiment stage Martial cultivators at Dao cultivators ay parang sapa. Kaya naman, kahit nahihirapan siyang paniwalaan, alam niyang totoo na nakalusot siya sa intermediate Saint Rudiment stage sa sandaling tumingin siya sa kanyang GC. Elder Hal, ito. Si Alvin ay emosyonal na tumingin kay Elder Hal na nasa harapan niya. Napakarami niyang gustong itanong, ngunit wala siyang ideya kung alin ang unang itatanong. Itanong mo kung ano ang gusto mo mamaya. Ang iyong prioridad ay dapat ay ang paghawak sa 2 taong nanunood sa iyo, sabi ni Elder Hal kay Alvin at umalis sa unang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pinagmamasdan ng maputlang mukha ni Elder Hal, kahit na curious siya, alam ni Alvin na hindi ngayon ang pinakamagandang oras para sagutin niya ang kanyang mga tanong. Orleans Clan. Inangat ni Alvin ang gilid ng kanyang mga labi at nagpakita ng isang ngisi. Gayunpaman, hindi siya nakalabas kaagad doon. Sa halip, sinimulan niyang subukan ang true energy sa kanyang katawan sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay parang isang martingale na lawa ngayon. Ang malaking bahagi nito ay tumagos sa 99 na Saint Vein sa isang kisap mata. Kahit na makatagpo ako ng sinuman sa Paramount Mortal Shedding Stage, ang kanilang panandaliang kakayahang sumabog mula sa kanilang True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast o True Energy Consolidated Territory ay hindi matatalo sa akin. Malaki ang tiwala niya tungkol doon. Kung ang True Energy niya ang sasakyan niya sa past life niya, ang Saint Veins niya ang magiging daan sa past life niya. Samantala, mas marami siyang sasakyan na makakasabay dito. Natural, alam ni Alvin na ang kakayahan ng mga tao sa Mastery Saint Rudiment stage ay hindi limitado sa paggamit ng kanilang True Energy at Saint Veins. Kasabay nito, dapat isaalang-alang ang True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast at True Energy Consolidated Territory na mga diskarte. Nasaksihan ni Alvin ang lahat ng 3 diskarte, malakas ang epekto. Ngunit sa aking kasalukuyang kakayahan, ang Mastery Mortal Shedding Stage Martial Cultivators at Dao Cultivators ay maaaring hindi ako matalo kahit na gumamit sila ng True Energy Consolidated Weapon. Bagamat makapangyarihan ang mga cultivator na ito na nakabisado ang True Energy Consolidated Weapon, may limitasyon ito. Sa mga diskarte at bagay na maaasahan niya, maaaring mawala siya sa mga tao sa Mastery Mortal Shedding Stage maliban kung lihim silang may kakayahan na talunin ang isang tao na mas mataas ang cultivation base sa kanila. Natural, hindi siya nang ahas na i-claim na may kakayahan siyang talunin ang isang tao sa Perfection Mortal Shedding Stage. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang na-master ng mga cultivator ng Perfection Mortal Shedding Stage ang True Energy Consolidated Technique, ngunit na-master din nila ang True Energy Consolidated Beast Technique. Matapos gumugol ng ilang oras na pamilyar sa tunay na enerhiya sa kanyang katawan, umalis si Alvin sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang aking espiritual na enerhiya ay tumaas kasunod ng pagtaas ng aking cultivation base. Maaari na akong mag-inscribe ng 2-star Saint inscriptions, naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang bumalik siya sa guest room sa inn. Hindi nagtagal, lumabas siya ng kwarto at lumabas ng inn. Aalis na siya. Samantala, lumabas sa sulok ng inn ang 2 silhouette na natatakpan ng itim na kasuotan at nakasuot ng ngiting maskara nang umalis si Alvin. Hating gabi na ngayon at halos walang tao sa lansangan. Lolo Shan, sundan natin siya, sabi ng isa sa mga lalaking nakamaskara sa isa pa sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Walang sinabi ang ibang lalaki. Tumango lang siya at sumunod sa kausap. Yung 2 talaga. Samantala, si Alvin, na nauna sa paglalakad, ay napansin ang 2 taong nakasunod sa malayo sa kanya kahit hindi siya lumingon. Sa totoo lang, baka hindi niya makita ang mga ito kahit lumingon siya ngayon dahil palihim na naglalakad ang 2 lalaki sa anino na walang sumisikat na ilaw sa kalye. Ngayon na ang aking cultivation base ay nakarating na sa stage ng Saint Rudiment, gamit ang spiritual secret tactic divine eye na ibinigay sa akin ni Elder Hal kanina, maaari kong makita ang kanilang cultivation base at edad nang hindi nila napapansin.
Palihim na pinalawak ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya habang iniisip niya at sa lalong madaling panahon, nakita niya ang kanilang cultivation base. Stage ng Saint Rudiment. How dare he follow me with such insignificant ability? Hindi napigilan ni Alvin na mapamura nang makita niya ang isa sa cultivation base ng mga lalaki. Hindi nagtagal, napansin ni Alvin na may hindi tama. Hindi tama yan. Napakahusay na itinatago ng taong ito. Baka hindi ko siya napansin kung hindi pa nakapasok ang cultivation base ko sa intermediate Saint Rudiment stage. Maaaring mayroon siyang kakaibang pamamaraan sa pagtatago o mayroon siyang powerhouse na nagpoprotekta sa kanya. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang makita ang ibang tao gamit ang kanyang spiritual secret tactic Divine Eye. Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang ma-detect niya ang cultivation base ng tao. Perfection. Perfection Saint Rudiment stage. Nadurog ang puso ni Alvin. Maging ang Katie wala ng Orleans clan, John, ay nasa Mastery Saint Rudiment stage lamang. Ang isang tao sa Perfection Saint Rudiment stage ay bihira kahit sa Orleans clan. Siya ay dapat na hindi bababa sa isang matanda. Wow! Baliw ang Orleans clan na magpadala ng elder para bantayan ako. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ni Alvin ay ang nagngangalit na apoy na sumisikat sa kanya. Wala siyang planong makipag-ugnayan sa Orleans clan. Kung hindi niya tatanggihan ang clan leader ng Orleans clan, ang imbitasyon ni Baltimore ngayon. Sino ang mag-aakala na ang Orleans clan ay gagawa ng isang bagay sa ibabaw at isa pa ay palihim? Ano ang gusto nila, magpadala ng isang tao na palihim na sumubaybay sa akin ng gabing-gabi? Sinusubukan ba nila akong patayin at kunin ang aking kapalaran? Bahagyang pinigilan ni Alvin ang nagngangalit na apoy sa kanya pagkatapos huminga ng malalim. Nakaisip siya ng plano matapos pakalmayan ang sarili. Maya-maya, pumasok siya sa isang avenue sa isang iglap. Ang abenida ay ang pangunahing daan ng Han River City. Kaya, kahit na gabi na, mayroon pa ring ilang mga nakakalat na silhouette. Saan ba talaga siya pupunta? Tila medyo naiinip ang isa sa mga lalaking nakamaskara na sumunod sa kanya ng palihim habang nagsasalita. Aalamin natin kung susundin natin siya. Ang isang lalaki naman ay napakakalma. Pero matanda na ang boses niya kaya halatang may edad na siya. Matapos sundan si Alvin ng mahigit kalahating oras, ang pagod na lalaking nakamaskara ay huminto sa paglalakad at sinabi habang pinagmamasdan si Alvin na patungo sa hilaga patungo sa Han River City. Medyo natakot siya habang sinasabi, pupunta siya sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Isa kaya sa kanila ang batang ito mula sa 9 Sect Alliances. Lolo Shan, may kalayuan pa mula sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Baka dumaan lang siya, sabi ng nakababatang lalaki, sumunod tayo sa kanya. Ang isang lalaki ay nag-alinlangan sandali, ngunit siya ay tumanggo sa huli. Umusad siya habang binabantayan ang isa pang lalaki. Nakahinga ng maluwag ang matandang lalaki nang huminto ang target patungo sa hilaga at lumiko sa kalye patungo sa kanluran. Talagang nag-aalala siya na ang taong iyon ay miyembro ng 9 Sect Alliances. Kung siya ay mula sa 9 Sect Alliances, ito ay nangangahulugan na siya ay mula sa isang 7th rate sect. Mabuti kung pumatay sila ng ganoong tao nang hindi nilalantad ang kanilang mga sarili. Sa sandaling ilantad nila ang kanilang mga sarili, tiyak na mapapahamak ito sa kanilang angkan. Sinabi ko na sa iyo na imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang kinalaman sa 9 Sect Alliances, tiniyak ng nakababatang lalaki. Sinusundan talaga nila ako. Baka hindi sila maglakas loob na sundan ako kung pupunta ako sa hilaga sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Gayunpaman, ang hindi alam ng dalawang stalker ay ang kanilang target ay nagpalit lamang ng kanyang ruta at tumungo sa kanluran matapos mapansin ang kanilang pag-aalinlangan. Matapos pumunta sa kanluran, nakarating sila sa isang liblib na lugar. Nagkaroon ng matinding amoy sa buong lugar. Dito itinapon ng Han River City ang lahat ng basura nito. Bukod sa mga manggagawa na responsable sa paglilinis ng Han River City, halos walang ibang tao doon. Ito ay isang malawak na lugar na may 1 milya.
Hindi nagtagal, huminto si Alvin nang makarating siya sa gitna ng liblib na lupain. Sabay talikod niya. Sa sandaling iyon, ang dalawang lalaking nakamaskara na nakasunod sa kanyang likuran ay dumungaw sa likod ng tambak ng basura. Ang isa sa mga lalaki ay palihim na pinagmamasdan si Alvin mula sa malayo. Naisip niya sa sarili habang sumilay sa kanyang mga mata ang isang mabangis na kinang, medyo alerto siya. Sok-sok. Ngumisi si Alvin habang tinitingnan kung saan nagtatago ang dalawang lalaking nakamaskara. Sinusundan mo ako sa lahat ng paraan. Oras na yata para ipakita ninyong dalawa ang inyong sarili. Nagtataka ako kung ano ba talaga ang gusto mo sa akin na sinusundan ako ng ganoon katagal. Kung hindi sinabi ni Alvin ang kayong dalawa, baka isipin ng dalawang lalaki na sinusubukan lang niya maging misteryoso. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nagsasabi ng isang bagay tulad ng nakikita-kita, o lumabas, itigil ang pagtatago, ng kusa kapag nag-aalala sila na baka may sumunod sa kanila. Sa katunayan, wala silang ideya kung may sumusunod sa kanila. Gayunpaman, ngayong sinabi niyang kayong dalawa, napatunayan nito na talagang napansin niyang sinusundan siya ng mga ito. Hindi ako makapaniwala na nalaman mo kami. Habang ang lalaking nakamaskara na may mas matandang boses ay natigilan, ang isa pang binata ay lumabas mula sa likod ng tambak ng basura. Natatakpan ng nakangiwi na maskara, hindi niya naiwas ang sumimangot. Malinaw na hindi siya masanay sa baho doon. Sa sandaling iyon, ang nakatatandang lalaking nakamaskara ay nag-walk out sa kanya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Gayunpaman, siya ay tila seryoso. Kumpiyansa siya sa kanyang diskarte sa pagtatago. Paano siya mapapansin ng isang mortal shedding stage martial cultivator? Sa sandaling iyon, inilatag niya ang kanyang espiritual na enerhiya habang nakatutok ang kanyang mga mata habang ginagawa niya ang kanyang spiritual secret tactic sa isang iglap. Damang-dama ni Alvin ang pagbuhos ng espiritual na enerhiya na dumampi sa kanya sa sandaling iyon sa pagtatangkang makita ang kanyang cultivation base. Marahan na nanunuya si Alvin, ngunit hindi niya pinigilan ang lalaki. Pinahintulutan niya ang tao na hayaan ang kanyang espiritual na enerhiya na manatili sa kanyang katawan at makita ang kanyang cultivation base. Sa spiritual secret tactic divine ay naibinigay sa kanya ni Elder Hal, mayroong isang secret tactic na maaaring gamitin para pigilan ang isang tao na gamitin ang kanilang spiritual energy para sa mga layunin ng pagtuklas. Gayunpaman, ang naturang secret tactic ay maaari lamang gawin gamit ang spiritual energy sa itaas ng stage ng saint. Sa makatuwid, hindi niya maisigawa iyon sa ngayon. Intermediate Saint Rudiment Stage. Ang lalaking nakamaskara ay mahinang bumulalas at inihayag ang kanyang pagod na boses matapos makita ang cultivation base ni Alvin. 1496. Intermediate Saint Rudiment Stage. Samantala, napasigaw ng malakas ang isa pang lalaking nakamaskara na may batang boses nang marinig ang sinabi ng nakatatandang lalaking nakamaskara. Kasabay nito, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Ibang-iba ang bulalas niya sa boses niya kanina. Nipeke niya ang boses niya kanina para medyo namamaos, pero ngayon ay hindi na niya ito pinik. Winford. Nakilala ni Alvin ang kanyang boses at agad na nalaman kung sino ang lalaking nakamaskara na may batang boses. Siya ang young master ng Orleans clan, Winford. Natarante si Winford nang mapagtanto niyang nalaman na ni Alvin kung sino siya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang nagpapanggap ng namamaos na boses, "Ano Winford? Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Sok-sok. Ikaw ang young master ng Orleans clan, ngunit ikaw ay isang duwag. That's disappointing. Sa aking palagay, ang isang hamak na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging inapo ng Orleans clan leader. Kahit ang kapatid mong si Rovilin, ay mas karapat-dapat sa posisyon kaysa sa iyo," umiling si Alvin habang nanunukso. May pangungot siya sa tono niya na hindi niya sinadyang itago. Ang batang lalaking nakamaskara ay ang young master ng Orleans clan, Winford, tulad ng sinabi niya. Galit na galit sa sandaling iyon, humakbang siya pasulong at handa ng paghiwalayin si Alvin.
Kahit na si Alvin ay talagang martial cultivator sa Saint Rudiment stage, imposibleng talunin niya ang kanyang lolo Shan. Ang kanyang lolo Shan ay ang pangalawang elder ng Orleans clan na ang cultivation base ay nasa perfection Saint Rudiment stage noon pa man. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Paramount Saint Rudiment stage. Gayunpaman, nang may sasabihin pa sana si Winford pagkatapos humakbang pasulong, napahinto siya ng lalaking nakamaskara na may matandang boses na sumunod sa kanya. Ang lalaking nakamaskara ay ang pangalawang elder ng Orleans clan, si Shan. Mukhang kanibal ka ng Orleans clan, sir. Sa kasamaang palad, hindi kami galing sa Orleans clan, mahinahong sabi ni Shan kay Alvin habang nakatingin sa kanya. Akala ko ba ikaw ang elder ng Orleans clan na humahatol mula sa iyong cultivation base? Siguro kung narito ka na sumusunod sa iyong Orleans clan leader, ang utos ni Baltimore o nakikinig ka lang sa duwag na young master na ito ng Orleans clan, Winford. Inilipat ni Alvin ang kanyang focus mula sa Shan patungo sa Winford. Ikaw. Natural, hindi kinaya ni Winford at muntik na siyang mabulunan nang marinig niyang tinawag siya ni Alvin na duwag. Gayunpaman, naputol siya ni Shan nang magsalita siyang muli, Sir, sinabi ko na sa iyo na hindi kami mula sa Orleans clan. Ang tono ni Shan ay parang galit. Hindi mula sa Orleans clan. Ngumisi si Alvin. Kung kayong dalawa ay hindi mula sa Orleans clan, sabihin mo sa akin kung sino ka. Hindi nakakapinsalang sabihin sa iyo dahil malapit ka nang mamatay. Pareho tayong taga Mountain Shade Black Market at nandito kami para kitilin ang buhay mo. Sa sandaling matapos magsalita si Shan, dalawang bumulwak ng true energy ang bumulwak mula sa kanyang katawan. Ang isa sa kanila ay naging isang napakalaking palakol habang ito ay umaaligid sa hangin ng marilag na parang kayang basagin ang kahit anong bukas. Samantala, ang isa naman ay naging isang napakalaking agila na parang bumabagsak na ulap habang nakabuka ang mga pakpak nito at natatakpan ang liwanag ng buwan, na naging dahilan upang maging mas madilim ang lugar na kanina pa madilim. Ito ay tulad ng isang napakalalim na kailaliman kung saan walang makikita. Biglang tumakbo ang higanteng palakol at ang napakalaking agila upang palibutan si Alvin. Kasama si Shan, bumuo sila ng tatsulok habang kinukulong si Alvin sa gitna. Maaari kang magpahinga ng mapayapa dahil mamamatay ka sa napili mong libingan dito, mahinahong wika ni Shan habang nakatitig kay Alvin na parang patay na tao. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Shan. Ang Mountain Shade Black Market. Naturally, narinig niya ang tungkol sa Mountain Shade Black Market. Alam niya na ito ay isang bagay na malaki sa Nine Sect Alliances. Sinasabing ang Mountain Shade Black Market ay isang malakas at kakaibang third-rate na puwersa sa Dao Martial Saint Land. Kung ikukumpara sa karaniwang mga puwersang pangatlong antas, mayroon itong mga kamay sa buong Dao Martial Saint Land. Nasa malayong lugar sila ng Nine Sect Alliances sa Dao Martial Saint Land. Natural, ang Mountain Shade Black Market sa Nine Sect Alliances ay isang maliit na sangay lamang. Gayunpaman, noon, ang isang maliit na sangay ay nagawang banta ang Nine Sect Alliances sa pagtatatag ng alyansa na tumagal hanggang ngayon. Inihayag ng Nine Sect Alliances sa publiko na ang dahilan kung bakit nila itinatag ang alyansa ay upang maiwasan ang pagsalakay ng mga puwersang pang-anim na antas. Sa katotohanan, ito ay itinatag upang ipagtanggol ang Mountain Shade Black Market. Para sa kanila, ang Mountain Shade Black Market ay parang galit na dragon na nagbigay sa kanila ng matinding pressure. Nagpapasalamat sila na walang ginawa sa kanila ang Mountain Shade Black Market sa publiko sa buong taon. Gayunpaman, ang Mountain Shade Black Market ang namuno sa Underworld. Ang Mountain Shade Black Market ay isang natatanging puwersa. Kahit sino ka pa, maaari kang sumali sa puwersa hanggat mayroon kang kapangyarihan. Samantala, ang mga taong sumali sa Mountain Shade Black Market ay karaniwang makakakuha ng malaking kapalaran sa loob ng maikling panahon. Naturally, marami sa kanila ang namatay bago gumawa ng kanilang kapalaran pagkatapos sumali sa Mountain Shade Black Market. May 10,000 negosyo ang nangyayari sa Mountain Shade Black Market. Hanggat mayroon kang Saint Stones at handa kang magbayad ng halaga, walang magagawa ang Mountain Shade Black Market.
Ang lalaking nakaitim na damit. Maaaring mula sa Mountain Shade Black Market. Mula sa sinabi ni Sean, naalala ni Alvin na ang assassin na nagtangkang pumatay sa kanya ay malamang na mula sa Mountain Shade Black Market. Gayunpaman, alam ni Alvin na hindi ngayon ang oras para isipin niya ang lahat ng iyon. Simula kailan ang mga tao mula sa Mountain Shade Black Market ay may ugali na ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan kapag sila ay nasa trabaho. Napangiti si Alvin habang nakatingin kay Sean. Sinabi ko na sa iyo na ito ay isang bagay na pinahihintulutan kita sa isang bagay dahil ikaw ay namamatay pa rin, ulit ni Sean ng mahinahon, ngayon, ipapaalas na kita. Halos sa sandaling matapos magsalita si Sean, ang dambuhalang palakol ay itinaas sa hangin. Matapos ma-charge ang kapangyarihan nito, ang dambuhalang palakol ay sumugod kay Alvin ng may puwersang parang hahahatiin ang Mount Hua sa kalahati. Whoosh! 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 May mga ingay ng pagsabog saan man dumaan ang dambuhalang palakol habang ang nakakatakot na puwersa ay lumikha ng vacuum sa hangin. Ang panandaliang mabangis na sinag ay dumarating sa ulo ni Alvin. Aerolite Strike. Sa pagharap sa pag-atake ni Sean ng True Energy Consolidated Weapon, si Alvin, na nakahanda sa pag-iisip, ay hinayla ang kanyang busog at naglabas ng isang arrow. Lumipad ang palaso na parang tatagos sa kahit ano. Tinutukan nito ang napakalaking palakol na parating sa kanyang ulo. Natural, ang bilis ng palaso ay mas mabagal kumpara sa bumabagsak na dambuhalang palakol. Gayunpaman, may hindi inaasahang pangyayari ng magkabanggaan ang dalawa. Ang dambuhalang palakol ay natusok at pagkatapos ay sumabog sa apoy, na tuluyang nawala. Inscription ng Penetration Saint. Inscription ng pasabog na Flame Saint. Kasabay nito, hindi napigilan ni Sean na mapasigaw ng malakas. Malinaw na masasabi niyang may mga saint inscription sa palaso ni Alvin. Masyado kang marunong na sabihin ang saint inscriptions na ginagamit ko, sabi ni Alvin habang tinitigan ng masama si Sean. Nagliwanag ang mga mata ni Sean. Ngayon, halos sigurado na siya na ang binata na nakasuot ng purple na nasa harapan niya ay talagang mula sa isang 7th rate na puwersa. Inscription ng Penetration Saint. Inscription ng Flame Saint. Napukaw ang emosyon ni Winford matapos marinig ang bulalas ni Sean at ang kumpirmasyon ni Alvin. Nauna siyang naghinala na ang Saint Weapon na si Alvin ay maaaring may nakasulat na higit sa isang 3-star Saint inscriptions. Hindi niya inaasahan na nahulaan niya ito ng tama. Nagkaroon ng pangalawang 3-star Saint inscription sa Saint Weapon ni Alvin. Tulad ng Penetration Saint inscription, ang Explosive Flame Saint inscription ay isa ring 3-star Saint inscription. Lolo Sean, patayin mo siya. Pinaghihinalaan na niya na tayo ay mula sa Orleans clan. Kung hahayaan natin siyang mabuhay, ito ay magiging isang sakuna sa ating angkan. Hinimok ni Winford si Sean sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission habang nakatingin sa kanya ng matuwid. Isa lang ang nasa isip niya ngayon, gusto niyang patayin si Alvin. Hanggat siya ay patay, lahat ng pag-aari niya ay magiging kay Lolo Sean. Sa turn, natural na ibibigay sa kanya ng kanyang Lolo Sean ang lahat ng mga gamit. Huminga ng malalim si Sean. Alam niya na isa na lang ang natitira niyang opsyon ngayon. Nagkamali ka kung sa tingin mo ay matatalo mo ako sa pamamagitan lamang ng dalawang 3-star Saint inscriptions, malamig na pahayag ni Sean, ang itim na kasuotan sa kanyang katawan ay kumakawala ng walang hangin. Samantala, ang grabos sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumipad at lumutang dahil sa aura na lumabas sa kanyang buong katawan. Parang binibigyan niya ng buhay ang grabos sa sandaling iyon. Kasabay nito, naglabas si Sean ng tunay na enerhiya mula sa kanyang katawan na naging isang napakalaking palakol. Maaaring palaging pagsamahin at gawin ng isang tao ang True Energy Consolidated Weapon Technique hanggat hindi pa nila nauubos ang kanilang True Energy. Maaaring pagsamahin ni Sean ang isa sa sandaling sirain ni Alvin ang isa. Kung ikukumpara sa kung paano niya inatake si Alvin gamit ang napakalaking palakol kanina, hindi nagpapigil si Sean sa lahat ng oras na ito. Bukod sa napakalaking palakol na humahampas sa kanya, maging ang napakalaking agila na nabuo ng kanyang True Energy Consolidated Beast Technique ay lumilipad patungo kay Alvin habang pinapakpak ang mga pakpak nito.
Sa kabilang banda, tumakbo rin siya patungo kay Alvin sa bilis ng kidlat na may kasamang Saint weapon sa anyo ng isa pang dambuhalang palakol sa kanyang kamay. Kahit na ang dambuhalang Saint Axe sa kanyang kamay ay walang 3-star Saint inscription, mayroong 3 2 Saint inscriptions dito, na lahat ay na-activate niya. Upang mapatay si Alvin, ang Intermediate Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, upang walang anumang gulo sa hinaharap, bilang isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, si Shan ay sumalakay ng walang pagpipigil. Nagtanghal siya sa kanyang tuktok na may lakas na tila kayang sirain ang lahat. Mamatay. Pumunta sa impyerno. Lahat ng pag-aari mo ay magiging akin pagkatapos mong mamatay. Sa malayo, nakasuot ng itim at nakatago sa ilalim ng nakangisi na maskara, si Winfred ay labis na nabalisa habang pinapanood niya ang lahat ng nangyayari. Tila nakikita niya ang Saint weapon na may 2 3 Saint inscription sa kamay ni Alvin na kumakaway sa kanya. Nakikita rin niya na ang lahat ng kayamanan na kapansin-pansin, pag-aari ng batang si Alvin ay pag-aari niya. Naging seryoso ang mukha ni Alvin habang nakaharap si siya na buong lakas na papalapit sa kanya. Aerolite Strike. Nagpaputok siya ng isa pang palaso habang itinataas niya ang kanyang mga braso at muli itong bumagsak sa napakalaking palakol ni Shan. Ang napakalaking agila na nabuo ni Shan gamit ang kanyang True Energy Consolidated Beast ay napakabilis na lumapit sa kanya kaya hindi na siya makapana ng isa pang palaso. Ngayon, kahit si Shan mismo ay nakarating na malapit sa kanya. 1497. Ito ay isang seryosong kritikal na sitwasyon para kay Alvin sa ngayon. Napapaligiran siya ng mga kaaway sa harap at likod. Sa isang napakahalagang sandali, maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Bagaman ang aking cultivation base ay umabot na sa Intermediate Saint Rudiment Stage, ang pressure sa pakikipaglaban sa isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator ay medyo mataas. Isa pa, ang matandang lalaki na ito mula sa Orleans clan ay hindi isang ordinaryong Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Malaki ang pagbuti ng paningin ni Alvin ngayong nagkaroon na siya ng tagumpay sa kanyang cultivation base. Madali para sa kanya na makita na pambihira si siya na umaatake sa kanya. Samantala, hindi mahirap para kay Alvin na alamin ang dahilan kung bakit determinado si siya na patayin siya. Nag-aalala siya na hahabulin niya ang Orleans clan kung mabubuhay siya ngayon. Naniniwala siya na halos nahulaan ng matandang ito ang kanyang pagkakakilanlan nang makilala niya ang 2 Saint inscription sa kanyang sun shooting bow. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip ang matanda. Desidido siyang patayin si Alvin. Ang Orleans clan ay magiging mapayapa lamang kung siya ay patay na. Gusto mo akong patayin? Ikinalulungkot ko na madidismaya ka. Ngayon, ikaw ang mamamatay. Samantala, ang Orleans clan mo ay nakatakdang magbayad ng halaga ng iyong ginawa. Pinaikit ni Alvin ang matalim niyang mga mata at pinuntirya si siya na humarap sa kanya. Sabay-sabay siyang sumigaw sa napakalakas na boses kaya nagpanting ang tenga ni Shan at Winfred. Anong kalokohan? Ngumisi si Winfred sa panunuya habang iniisip niya na si Alvin ay nasa ibabaw ng kanyang ulo. Naisip ba niya na ang isang Intermediate Saint Rudiment Stage Martial Cultivator na tulad niya ay makakatalo sa isang tao sa Perfection Saint Rudiment Stage? Bukod dito, hindi lang siya isang powerhouse sa Perfection Saint Rudiment Stage, ngunit isa na malapit nang makapasok sa Paramount Saint Rudiment Stage. Ikaw ay bata at pipi. Malamig na tumikim si Shan habang tumatakbo patungo kay Alvin na winuwagayway ang napakalaking palakol sa kanyang kamay. Kasabay nito, bukod sa mapang ipong True Energy, 3 kakaibang pulso ng enerhiya ang nakapalibot sa napakalaking palakol. Malinaw na iyon ang 3 pumailan lang na 2-star Saint inscription sa Saint weapon sa kamay ni Shan. Whoosh! Kasabay nito, ang napakalaking agila na lumilipad pababa ay isang itapon lamang ang layo mula kay Alvin. Ang oras ay tila nagyelo sa mismong segundong iyon. Sa isang iglap, na-activate ni Alvin ang kanyang strange pupil na na-charge niya noon hanggang sa pinakamataas habang sinusunog ang kanyang espiritual na enerhiya ng hindi nagpipigil.
Ang kanyang strange pupil ay tina-target ang napakalaking agila na nabuo gamit ang True Energy Consolidated Beast technique ni Shan at papalapit sa kanya. Ang napakalaking agila ay pinagsama ng True Energy ni Shan na tiyak na makakapigil sa isang Mastery Saint Rudiment Martial Cultivator. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalakas ang lakas nito. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Alvin na maliitin ang napakalaking agila mula pa noong una. Ang kapangyarihan ng napakalaking agila ay mas malakas pa kaysa sa napakalaking palakol na na-condense ni Shan gamit ang True Energy Consolidated Weapon Technique. Ang oras ay limitado sa sandaling iyon. Si Alvin ay walang oras upang ipana muli ang kanyang arrow sa kritikal na sandaling ito habang si Shan ay walang oras upang makagawa ng isa pang dambuhalang palakol. Mamatay. Nanliit ang mga mag-aaral ni Shan habang pinapatay niya si Alvin na parang patay na tao. Para kay Shan, madali niyang mapatay si Alvin kahit wala ang napakalaking palakol. Sa katunayan, ang napakalaking palakol na pinatigas ng True Energy Consolidated Weapon ang pinakamahina niyang diskarte. Kakaibang mag-aaral. Spatial Manipulation. Ginamit ni Alvin ang pinaka-nakakabaliw na kakayahan ng kanyang strange pupil nang ang napakalaking agila ay lumusong at lumapit sa kanya. Marahil ang strange pupil na na-activate niya gamit ang kanyang kasalukuyang spiritual energy ay hindi makakaapekto ng perpekto sa isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Gayunpaman, madali nitong maapektuhan ang True Energy Consolidated Beast mula sa isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Inilihis ni Alvin ang direksyon ng agila sa isang sulyap lamang at sabay na tumabi ng ilang hakbang. Sa segundong iyon, ang lumihis na agila ay napunit patungo kay Shan na mabangis na umaatake kay Alvin sa kabilang panig ng walang tigil. Hindi niya nagawang mag-react sa lahat ng nangyayari sa oras. Hindi niya akalain na ang napakalaking agila ay biglang kumilos sa labas ng kanyang kontrol at sa halip ay sasalakayin siya. Halos wala na siyang oras para mag-isip ng kung ano-ano. Ipinagpag niya ang napakalaking palakol sa kanyang kamay at ginawa ang napakalaking agila na naglaho na parang isang piraso ng cake. Ang napakalaking agila ay pinagsama ng kanyang True Energy pagkatapos ng lahat. Isang pag-iisip lamang ang nagpapahina sa bilis ng agila bago ito nabasag ng pag-atake ni Shan. Kahit na wala akong ideya kung aling pamamaraan ang ginamit mo upang maapektuhan ang aking True Energy Consolidated Beast, hindi ka makakataka sa kamatayan ngayon kahit na wala ito. Napakunot noo si Shan kay Alvin matapos basagin ang agila at muling sumulong. Nang muling umatake si Shan, si Alvin, na naghanda noon, ay itinaas ang kanyang mga braso at inihagis ang isang Dao Talisman kay Shan. Siya ay sumigaw ng malakas sa parehong oras upang i-activate ang puwersa ng Dao Talisman, appear. Sa tingin mo ba ay maaaring banta ako ng hindi gaanong puwersa mula sa Dao Talisman? Tumawa si Shan nang makita niya ang Dao Talisman ni Alvin. Hindi niya nilinggan ang Dao Talisman habang sumusugod siya kay Alvin gamit ang napakalaking palakol sa kanyang kamay na may mapanirang intensyon. Tiwala siya na kaya niyang durugin ang puwersa ng Dao Talisman na parang isang piraso ng cake sa isang suntok. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi kailanman naisip ni Shan na si Alvin ay magkakaroon ng 3-star offensive na Dao Talisman sa kanya dahil dalawang puwersa lamang sa 9 sect alliances ang mayroong 3-star offensive na Dao Talismans. Bukod dito, kadalasan ay hindi nila ipinapamahagi ang Dao Talisman sa ibang lugar kaya kakaunti ito kahit sa black market. Ang dalawang puwersa ay isa sa siyam na sekta na tinatawag na Profound Talisman Sect at ang Mountain Shade Black Market. Bihira kahit para sa nakababatang henerasyon sa alinmang puwersa na magkaroon ng 3-star offensive na Dao Talisman. Dahil dito, hindi niya akalain na magiging masama ang kanyang kapalaran na makakatagpo niya ng ganoong tao. Mamatay! Mamatay! Sa malayo, si Winford, na ang mukha ay nakatago sa ilalim ng nakangisi na maskara, ay nasa sabik. Tila nakikita niya ang lahat ng kayamanan na pagmamay-ari niya pagkatapos mamatay si Alvin. Bang! Gayunpaman, habang sumasabog ang isang makabagbag damdaming kalabog, ang mukha ni Winford ay naging ganap na matigas. Nag-aapoy sa kanyang mga mata ang takot na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ano nga ba ang nangyari na naging sanhi ng kanyang pagyanig sa takot?
Habang sumasabog ang Dao Talisman, ang hangin sa malayo ay tila bahagyang na-distort habang ang mga maringal na airwaves na lumalabas mula sa dumadagandong na impact ay gumulong sa napakalakas na paraan. Bukod sa dambuhalang Saint Axe na itinapon palayo sa kanyang kamay, si Shan, na nagkataong nasa sakop ng puwersa ng Dao Talisman, ay nagkapira-piraso bago pa man siya makaungol sa pagkawasak. Ang mga dagwang tipak ng laman na lumilipad sa lahat ng dako ay dinurog ng mga bumubulusok na shockwaves na tila pumipihit sa kalawakan. Pagkatapos, ang laman ay naging langit na puno ng ambon ng dugo. Isang spatial ring ang tanging naiwan. Si Shan ay patay na. Siya ay pinatay bago pa man siya makapag-react. Siya ay isa lamang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, ngunit naglakas loob siyang huwag pansinin ang isang 3-star offensive na Dao Talisman. Sok-sok! Parang pareho ang lahat sa Orleans clan. Napakayabang nila na iniisip nilang pumapangalawa sila sa Diyos, napabuntong hininga si Alvin bilang pakunwaring pakikiramay habang sinasadyang sumulyap si Orleans sa malayo. Bukod sa maliit na aksidente na nangyari sa huli, lahat ng nangyari kanina ay nasa kanyang plano. Buong lakas na bumaril ng araw upang basagin ang True Energy Consolidated Weapon ni Shan, pagkatapos ay inilihis niya ang direksyon ng pag-atake ng True Energy Consolidated Beast gamit ang kakayahan ng Strange Pupil. Sa kalaunan, napatay niya si Shan gamit ang 3-star offensive na Dao Talisman. Sa sandaling ma-activate ang anumang 3-star offensive na Dao Talisman, maglulunsad ito ng buong puwersang pag-atake na katumbas ng isang powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage. Kahit na si Shan ang pinakamagaling sa Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivators at malapit nang makapasok sa Paramount Saint Rudiment Stage, wala pa rin siya sa Paramount Saint Rudiment Stage kung tutuusin. Imposibleng ipagtanggol ang buong puwersang pag-atake ng Paramount Saint Rudiment Stage. Samantala, kay Alvin, ang huling accident na nangyari ay ang direktang pagpatay kay Shan. Sa kanyang plano, maaaring buhay pa si Shan kung ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa buong puwersang pag-atake ng Dao Talisman. Gayunpaman, masasaktan pa rin sana siya kahit na hindi siya napatay at naging karne sa chopping board ni Alvin. Nakapagtataka, si Shan ay direktang pinatay ng 3-star offensive na Dao Talisman na ibinato sa kanya ni Alvin at hindi niya pinansin. Lolo Shan. Si Winford ay ganap na natulala habang nakatingin sa pulang-pula na lupa sa ilalim ng dagwang ambon, tila nawawala. Namatay ba ang kanyang lolo siya na itinuring niyang undefeatable god? 3-star offensive Dao Talisman, 3-star offensive Dao Talisman. Sino nga ba siya? Paano posible na mayroon siyang 3-star offensive na Dao Talisman? Sa sandaling iyon, gaano man kagago si Winford, alam niyang nasa problema siya. Bukod dito, ito ay isang matigas na rot. Kahit na ang buong Orleans clan sa likod niya ay maaaring hindi maglakas loob na saktan ang taong ito. Nabalik siya sa katinoan matapos kumabog ang puso niya at huminga ng malalim. Alam niya na tiyak na mamamatay siya kung mananatili siya doon. Gusto niyang makatakas nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang ideyang iyon. Gayunpaman, isang malamig na boses ang narinig niya sa likuran niya nang lumingon siya. Winford, manatili ka rito gaya ng sinasabi ko sa iyo kung ayaw mong mamatay. Nang marinig si Alvin, ang mukha ni Winford na nakatago sa ilalim ng nakangiwi na maskara ay muling nanigas. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano, ang ginawa niya ay nakatayo doon ng masunurin. Hindi mo ba talaga ako pinapatay? Tanong ni Winford habang nanginginig ang boses. Hindi na siya nagsalita sa disguise na paos niyang boses ngayon dahil alam niyang walang silbi ang pagpapanggap niya ngayon. Si Alvin ang namumuno sa sitwasyon ngayon at siya ang gagawa ng desisyon. Ano? Nagdududa ka ba sa sinabi ko? Napangiti si Alvin. Hindi. Ayoko. Out of the blue, naalala ni Winford ang eksena kung saan si Shan ay nabasag sa kalangitan na puno ng ambon ng dugo ng 3-star offensive na Dao Talisman nang makita niya ang ngisi ni Alvin. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang bumangon ang takot sa kanya. Naglakad lamang si Alvin patungo sa Winford matapos itabi ang napakalaking palakol at spatial ring ng spirit weapon ni Shan.
Tanggalin mo ang maskara mo at bawiin ang pagmamayari ng iyong spatial ring. Pagkatapos, ibigay mo sa akin. Huwag mo akong linlangan. Alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos mong makita ang nangyari sa matandang iyon. Utos ni Alvin habang malamig na nakatitig kay Winford. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.